Sa video na ito ay magre-repair tayo ng electric fan na matagal na itong na-stock doon sa nakabodega. Meron pa nga itong iba eh. Ano yata ito, 4 na electric fan na sabay-sabay tinambak doon sa bodega. Kaya nung nagligpit sila nung kanilang bodega, nag-general cleaning, nakita itong mga electric fan na to. Ngayon papasubukan sa akin kung may pag-asa pa daw ma-repair to. Sabi ko, naman, may pag-asa pang ma-repair yan. Bali, naging issue nito, itong isang to ay naputol yung blade. Di mangyayari niyan, ang ikot niyan ay may vibration, malakas kasi hindi pantay ang ikot. Pero dati, nung bago binilagay sa bodega, ay gumagana naman daw yan. So, ngayon, check muna natin kung may diferensya bang iba. Kasama na nun ang pinaka-general cleaning nitong electric pan na to, yung unit. Lilinisin na rin natin hanggang sa loob ng kanyang motor. Kaya babaklasin na natin isa-isa yan. Bubuksan natin yung motor. Kaya sa video na to ay samahan nyo ako. I-repair natin yung electric fan na yan para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling meron kayong ganyang klaseng electric fan o baka katulad ng ganitong kaso, natambak din kasi wala naman magre-repair sa lugar ninyo. Malay nyo, sa video na ito, makakuha kayo ng idea kung ano bang dapat gawin sa mga matatagal lang na-stock na electric fan. So dito, kung ano muna natin gagawin ay babaklasin natin lahat para mabuksan natin yung kanyang pinaka-motor. So doon natin malalaman kung kung pwede na natin palitan ng shafting at saka bushing, kung tuyo ba yung langis o papalitan ng foam. Kaya malalaman natin. Kaya dyan lang kayo at sabay-sabay natin panoorin kung anong gagawin niya. Asahan nyo na pagka nag-repair ka ng electric fan na ganyang katagal na sa bodega o matagal hindi pinagawa ay talagang punong-puno ng alikabok yan. Kung ano nang nandiyan. Kaya nako, good luck na lang kung paano niya siya lilinisin pagka ganyan kadami ang electric fan. Ako naman, sanay na ako sa ganyan kasi ito na yung naging trabaho ko. Simula nung matagal na. Kaya okay lang yan. Kasama talaga sa trabaho yan paglilinis ng gamit ng iba. Okay, hanggang sa shafting madumi. Pero ito, tatanggalin muna natin itong pinaka-stopper ng LC. Kasi isa na natin bubuksan yung mga screw na yan para mabuksan natin yung stator niya. Doon muna tayo titingnan natin yung stator. Pero chinek ko na tong stator na to. Siguro sa ibang video ko na lang papakita kung paano mag-check ng stator. Itong stator na to ay okay pa. Ang mangyayari nito, ingatan lang natin pag binuksan natin yung mismong stator. Kasi malamang ito ay yung kanyang cable tie ay tanggal na. Kaya yung mga connection niya nakahiwalay na yan halos dun sa body ng stator. Kaya ingatan nyo na baka may paghilan nyo ay may maputol. Tapos agad yung pagkakaputol niya nung kanyang windings ay mahirapan na kayong idugtong ulit. Kaya ingat sa pagbaklas. Okay, tanggalin natin yung kanyang yung sentorilyo na yan para maihiwalay natin sa pinaka-base. Oops, hindi na yung tatanggalin. Isang screw lang. Tapos itong kanyang parang letterwise siya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Para hiwalay. Hindi ito yung katulad nung electric pan na dati nating nire-repair. Na isang screw lang yung nakaano sa ilalim. Ito kasi iba eh. Kabilaan siya may screw. Ayan, natingnan nyo Itong electric pan na to ay yung tinatawag na digital. Ito ay di-remote. Kaya para sa akin magandang electric pan to eh. Try ko kaya hingi sa may-ari. Okay, natanggal na yung mismong motor. Ngayon, isa-isa na natin tatanggalin yung 4 na screw na yan. Fast forward lang natin para mabilis tayo. Ayan, bilisan na natin. Yun. Pandalas. Sige. Bilis. Talaga namang, oops. Sana ganyan din kabilis yung totoong no?
Okay, last na tornilyo. Yun. Oh, pandalas pa rin eh. Okay. Tandaan na lang natin kasi sigurado yan stack up na. Nahirapan nga akong hugutin yung huling pinaka-shafting na yung nasa dulo. Okay, dandahan na sa pagtanggal. Kasi baka may maputol na windings. Mag-aabola ka pa niyan. Ayun. Tanggal lang nga siya sa ano. Nakahiwalay na nga. Nakatanggal na doon sa pinaka-body. Yung mga connection na yan. May mga mika na yan. Yung pagkaganyan, yan muna yung ating uunahin. Kasi kakagalaw natin ng pinaka-stator. Maaaring mahila yan o may maputol. Kaya yan muna yung una nating i-stable muna natin yan, i-fix natin. Lalagyan na natin agad ng cable tie. Pero ako, tatlo lang naman lalagay kong cable tie dyan. Hindi naman siya mahirap ilagay. Basta sundan nyo lang yung ginagawa ko. Iwasan nyo lang medyo mahila siya. Yung mga kumpol na yan ng ano, windings. Ngayon, kulay puti na yan. Minsan kulay brown ang kulay niyan. Depende sa ginamit na insulator eh. Okay, lagay na natin. Sa mga pagre-repair ng appliances, sa lahat ng appliances, ito ang pinakamadaling i-repair. Hindi siya komplikado, madaling pag-aaralan. Ayan, nilalagyan ko na kaagad ng oil. Kasi, ito naman, bago ko siya binuksan, ay na-check ko na. Gusto ko lang naman ipakita sa inyo. Okay, nilagyan ko, kasi 21 na yung ano niyan eh, yung pinaka-foam niya, yung staka ng oil. Lalagyan natin yung bandang likod at saka yung mismong pinaka-bandang harap. Nilinisin natin, nakikita niyo naman yung mismong shafting niya, napakaitim sa dumi. Eh, ano, tatanggalin muna natin yan para malinis natin. Okay. Nakikita niyo yung shafting niya, makinis pa. So, ibig sabihin, magandang indikasyon yan na hindi pa natin kailangan palitan yung shafting na yan. Pag nagkaganon, yung bushing niya ay malamang yan ay makinis pa rin. At baka itong electric pan na to, bago pa eh. Yun lang naging dahilan kaya sa napa-stop, naputol yung isang blade ng kanyang hélice eh. Kaya siguro doon sa lugar na to ay maaring malayo yung nagre-repair ng electric pan o baka nga wala pa. Kung meron man, baka masyadong mahal yung singil. Okay, sesa na natin yung bubuin. Ilagay na natin yung 4 na screw. Okay, yun. Binilisan na naman. Oh, pandalas eh. Pero, iyan na natin yun. Bilisan na natin para mapabilis. Marunong naman siguro ko yung gumamit ng screwdriver kaya hindi ko na kailangang masyadong bagalan pa. Yan. Tatanggalan natin yung mga alikabok na yan. Isa yung bawat detalye ng housing ng electric pan na to. Hanggat maaari, kung hanggat kayang malinis ay linisan na natin. Para naman yung ating customer ay matuwa. Kasi babalik natin ang buo yan. Hindi man lang natin nilinis eh. Sa atin din babalik yan. Linisin na natin para mas matagal pong mapakinabangan ng ating customer. Diba? So yun, matutuwa din sila. Kumbaga sa isang ano eh, isa kang henyo. Yeah. Isa kang alamat. Okay, babalikan natin yung mga screw na yan.
So, dalawang screw lang naman yan. Ako kasi pagka nagre-repair ng electric fan, kasi siyempre ito yung hanap buhay ko. Hindi naman ako masyadong yung masyadong malaki singil. Sakto lang naman. Kumbaga, kumita ka ng konti. Importante kasi doon yung marami nagpapagawa sa iyo eh. Hindi naman yung isang electric fan eh, isang buhos ka kagad eh, magiging jackpot ka kagad. Ako, kumita ng konti, okay na yun. Basta yung customer natin eh, hindi maiinitan. So, nilagyan din niya ng langis ha. Pagkatapos niyan, at buo na yung ating head ng ating motor, babalik na natin yan sa mismong pinakapaa o yung stand niya. So, bali yung pinaka-issue lang talaga nito ay yun lang, yung LC. Excuse me. Yung capacitor niya, okay pa. Walang masyadong pinalitan. Ang pinalitan ko lang dito ay yung kanyang LC. Ito, may nahihirapan sa pagkakabit nitong back cover na yun, yung takip sa likod. So, tuturo ko na rin kung paano ang technique niyan. Hanapin nyo lang yung butas, itapat nyo dyan sa butas ng cover, ganyan. Tapos, ayudahan nyo kagad ng screw. Hindi nyo siyang ganyan para hindi na siya makawala. Tapos, saka nyo pihitin ng screwdriver. Yan. Ganun. Kasi minsan, may customer ako na ganyan. And binuksan niya yung kanyang electric fan kasi nilinis niya. Hanggang back cover, tinanggal niya, sinabon niya, nilinis. Yung binuunan niya yung si electric fan, ayaw nang umikot. Ayaw nang umikot. May nangyari kasi ganun, nilinis mo lang, ayaw nang umikot eh. Di dinala sa akin, tanggal yung likod, di doon niya masit yung yung tornilyo. Pakikabit na lang daw. Ikakabit naman natin yun eh, pagka gano'n. Yung masaklap yung mismong screw ilalagay doon, nawala na niya, hindi daw niya alam kung nalaglag. Pag nalagay natin yung harap na cover na yan, saka natin hikitan yung screw doon sa likod. Para hindi sila nagtutulakan. Ganun. Tapos ito naman yung kanyang stopper ng LC. Yan, huwag ding mawawala yan, napakaliit niyan. Pag nawala yan, nako, problema kayo sa inyong LC ng electric fan kasi wala siyang stopper. Pwede naman, may remedyo. Yung alam mo yung pako na na number 2, yung may ulo. Putulin nyo, tansyahin nyo yung haba. Yun na, pwede nyo suksok dun. Kaso medyo maluwag yun eh. Pwede siyang malaglag. Masyadong maluwag yung pagkaka-lock ninyo nung lock para sa LC. Pwede naman yun. Optional lang naman yun. Kung gusto nyo ganun technique na wala kayo makita. Etong LC na to, hindi na niya kasukat yung kapal niya. Kaya nagkalso tayo ng bushing para lang magsakto yung pinaka-cover nito, yung lock ng ng LC. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng kalsyo yan, eh, uuga-uga yung inyong electric fan. Mag-slide-slide ganun, yung kanyang LC. So, ito, buo na to. Titesting na lang natin. So, okay na. Kasi, bago naman ako dumating sa ganitong video ay na-testing ko na yan. Kaya, dun sa mga nakarating sa parts ng video ito ay maraming salamat. At, siyempre, huwag nyo nakakalimutan mag-subscribe, mag-like, yan. So, para supportan nyo aking maliit na channel. Okay, nakikita nyo, ito yung tinatawag na orbital. Yung may nagsiswing siya ng paikot. Tapos pwede rin siya ng kaliwa kanan, ganun. Pwede rin taas baba, ganun. Kasi dalawa yung kanyang motor. Ano bang brand nito? Asahi pala yung brand.
Yan, no? Asahi. Kung meron kayong ganitong klaseng motor, electric fan. Ngayon, paki-like nyo, ha. Subscribe. Tapos paki-click ng bell button. Basta nga. At magandang araw sa ating lahat.